Hello mga stories, welcome back sa ating channel. So, okay ready na naman tayo at okay Mikey, lang to, pa 18 plus na lang to kasi ito ay trigger warning at saka medyo hindi maselan to ang kukwento natin to. So, since nakalak na to. So, yun. At yun, kailangan natin na i-discuss natin to. Ito yung magiging awareness tayo sa mga paligid natin, lalong-lalo na sa mga siya natin, sa mga hindi lang sa mga kalalakihan. Meron din sa kababaihan. Yun talaga medyo must be aware of that. So, ito sabi dito, LGTV tips, ilugan nyo naman mga kabalastugan nyo. So, trigger warning, that the W because I did trigger warning because the title might offend some people. Okay, sige. Okay. Was the mall area and decided to take a piece. Parang pupunta na sa CR para While doing my team sa urinal, there's a dude na pumasok sa CR and decided na umihi. Sa katabi kong urinal. Red flag agad ang pota. Ang daming urinal at walang tao tapos sa tabi ko pa umiihi. Parang yan. Lagyan mo yung part na yun, yung meme niya, yung sa urinal. Parang ganun yun, no? Okay, so, pero puto, hindi ko naman siya umihi. Wala yung parang yung yung ganyan, parang sa na sound effect kapag umiihi, yung parang patapos na ako, tapos napansin ko nakatapat sa side ko talaga ang loko. Alam mo yung diretso at nakatitig ka dapat sa harapan kapag nasa urinal. Pero ito hindi, nakatapat sa akin tapos na-realize ko na may partition na siya ng urinal instead doon sa mismong urinal based on the POV ko. Parang ganito. Parang ito yung sa wall, hindi ba umihi? Yung isa dito parang gano'n na. Parang bastos yun, no? Diba yan. And, yun nga, anong classic trip yan. Yung nag-sip na ako, gesture na may POV ko, ganyan. Base agad ako nun, at diretso lababo, ganyan, parang may naggugas, na papunta na ako sa lababo. Natapos ko na rin siya, nakakonect pala titik niya sa bladder ko. Ha? Natapos rin siya, wow, nakakonect pala titik niya sa bladder ko. Habang naguhugas ako ng kamay, napansin ko nakatayo lang siya sa tabi ko, tapos hindi man lang siya nanghugas. Sa bagay, hindi naman siya umihi. Wala yung sound effect. Nagmana na nga yung sound effect nga, Maggie. Sige. I've been grouped before the LRT, but don't know why I don't even consider myself as part. Before and dinedman ko lang most of the time kasi siksikan talaga eh. Tsaka may pagka-inverter, inverter. Baka inverter, parang baka introvert ka. Diba yung introvert sa ito, nag-upay naman din before na dinedad mo sa akin pagka introvert, inverter, aircon. Introvert ako. This is the first time I've experienced something like this. Ilugar nyo naman yung kalibugan nyo. It's a weekend with lots of families going around sa mall. Tapos, tsaka wag na po ako, baka mag-disappoint lang kayo. Well, I'm flattered that you're interested na, then di tayo talo. I prefer my Sophie Braga and then LGTV. Makes you the so there's that.
Okay, para kayo nag-quote. Okay, sige. Pero sa tingin ko, ito yan yung parang wala siya sa lugar eh. Medyo ano ito, red flag talaga kahit din ako. Pag may napansin ako na ano, nagsunod-sunod, o once na sumunod-sunod yan, karamihan dito, ano, alam ko, hulaan ko ito sa farmer's store, no? Itong lugar na yan. Kalimitan dun yung ano eh, yung parang mga target ng mga ano, yung mga target ng mga, ano, kung may itsura ka, lalapitan ka nun, yung ganun. Tapos sa ano ka, lalo na pag ano, halimbawa, hindi yan papatulad pag ikaw ay may asawa ka na. For example, mayroon kang ano, na wedding ring dito. Pag nakapakita mo yan, alis yan. Meron kasing ganun yan na ano, na tao nino. May tinatanong sa ano, meron kasing tinatanong kung mayroon may jowa, ano, may jowa ka na, ganito, ganyan. Sinasabi ko lang na sabihin ko, meron na ano, tinatanong yan na ano, ilang taon na kayo, may ano kayo, ganito, ganyan. Tinatanong yan, yung mga ganyan. Hanggang sa pag ano, naabutan ka na ng butas na pag nalaman ka na na single ka, doon ka papatulang ka yan, never, ano, non-stop yan. Alam ko yan, yung mga ganyan, mga kahinaan nyo. Dapat yung may mga ganyan, ano, magkungwari kayo yung, aliwa, dapat sa inyo, advice ko sa'yo, pag may magaganyan na, magkungwari kayo na may asawa na kayo, ganito, pakita mo yung ano, yung, parang ano, pakita mo yung ano, para sabihin natin, itong wedding ring namin, ganito, lalayo yan. Oo, ganun yan. Dalas ka na yan, kasi, ano yan ganun siya parang lalayo yan yung ano. Kasi nakasuot ako ng wedding ring ganito, ganyan. Kasi work ako ganun. Kasi ano yan tinatarget yung mga ano, mga single na kalalakihan, ganun. Kaya yun. Kasi doon ako sa ano, kasi dati kasi akong computer attendant. Nung panahon na yun, 2011, 2012, meron kasing ganun yung nangyari yan. Muntik na ako dun yung nadanas ko na yun. Pero anyway, basahin na lang natin ito. Ito yung, this is one of the reasons kung bakit ayaw ko umisan yung na. As long as may toilet pa, dun ako. Ay! Speaking of, urinal, yung toilet, yung may divider na, yung parang may partition, na sa urinal. May nakita kasi ako na yung lalaki na yung parang ganun. May ganun isa. Ayoko magpakita. Gumaganon siya. Yung sa yung anino, kitang-kita ko. Divider pa lang yun Gumaganon. Nakita ko. Agad-agad ako umalis. Kasi mayroon parang may something na ganun. May something na yun. Kahit sabihin mong humili ka sa toilet, may pagnanasa din sa ano. So, ito, experience ko na ganyan sa Mega Mall. 5 vacant, yun na sa dulo, ako umihi. Sa may 4 na vacant na tabi ko, tapos dumating na yung LG TV na yan. Sa tabi ko, tapos kitang-kita ko parang sumili siya sa taas. Sobrang nakakabastos. Totoo. Nakakabastos na talaga yung mga ganyan. Dapat yan, dapat yan, pag yan na nagsumusunod sa'yo, punta ka sa punta ka sa ng police station, tapos magtambay ka doon. Iiwas yan. Diba? Yan, diba? Ito, speaking of lugar, and edit, walang tamang lugar ang pag-aaras. Ako, inipuan ako sa puwet sa loob mismo ng simbahan. Oh my God, sa simbahan pa. Walang mass na ongoing. Dumaan lang ako para magdasal, so andun ako sa likod, malapit sa pinto. Bigla may humaplo sa puwetang ko. Akala ko, kilala ko kasi part yun ng youth. Akala ko kasi part yun ng youth ng simbahan. Akala ko na pagtripan lang yung tropa. Pag lingon ko, may LGTV na on the older side na siguro na 30s na, di ko kilala. Tapos
Nakangiti sa akin. What the fuck? Teenager pa lang ako that time. Second year college. At least, alis agad ako eh. Mukhang hindi siya churchgoer kasi ayan, yung, at di familiar sa akin. Pero hindi ko alam kung anong nasa isip ng tao yun. Okay, sabi niya, this is the reason why pumapasok ako lagi in public restroom na laging nakasimangot eh. Para kung wari mukhang piece off, yung mukhang nununtok pag ginago mo. That way, walang pwedeng matangka. Considering na lapitin din kasi ako dati yung mga ganyan. Tama, exactly yung gawin. Gawin mo yung ganun. Minsan kasi ako minsan kasi pag dire-diretso ako tapos parang parang malakas kasi tinaman naman ako parang medyo malaki na rin pero ginagawa ko parang parang hindi ako yung ganyan tapos minsan ganyan ako tapos ganyan parang parang gusto mo manapak. Diba? I suggest kapag sketchy yung lugar, diretso ka bathrooms, stall with lock, no questions as is a form of sexual action. I'm sorry, na-experience ko ito when people should feel safe in the comfort room while they are vulnerable. To add, thirsty LGBT don't discriminate between brands ng hotdog. Okay. When this is a representation LGBT community in the masses, they really won't be getting any sympathy. And hindi naman yung ko dito eh. Hindi ko naman yun eh. Bakit mo parang sinasama mo LGBT? Ang point kasi dito yung minsan kasi yung tao kasi nambabastos. Diba? Ba't mo dinadami yung LGBT? Diba? Walang kilalaman dyan, okay? Diba? Ang kasi dito yung bakit mo kasi generalize to? Ito, sabi ko, what generalize to? Wala yan sa gender. Straight or not, kung ano ang morals mo, babaluktot, maghihipo yan. Ito may mga tagal sila nakakainis talaga ng mga ganyan. Ayan. Okay, so yun lang naman masasabi ko, konti lang naman yan at nilaki yung ang masasabi ko lang dyan is ingat lang kayo sa mga ganitong scenario. Saka kung talagang kayo na hindi kayo safe sa mga public restroom, suggest ko lang doon kayo sa mga mas safe di ba lang kung safe ata kayo sa yung mga customer's lunch, yung parang babayad ka ng 10 pesos ganun. Hindi naman sa sinasuggest ko kasi yun kasi yung karamihan na na pag mostly sa mga pag babayad ka, kaya pagpasok mo konti lang yung tao, di ba? Kaya di gaano minsan. Tapos kasi unlike sa mga yung mga public restroom, napapansin yung ang daming tao. Kaya minsan hindi natin maiwasan yun. Pero kung hindi talaga na maiwasan, you have to ingat yung observation yung mga paligid mo. Minsan baka inisip mo baka may sumusunod sa'yo, pakiramdamin mo. Pag yan sumunod sa'yo, punta ka ng police station, tumambay ka lang doon. Hindi ka susunod yan. Aalis yan. Ganun. Basta ganun yung suggest ko sa'yo. Yun lang mga stories. Ingat-ingat lang mga ingat lang sa inyo mga stories kung mayroon kayong naranasan yan. Tapos na yun naman dapat kasi yung mga malls wala silang pake. Yung mga mall yung mga mall administration mga mall admin diyan wala silang pakialam diyan. Lalo na pag hindi yun lang mga sabi ko mga stars. Thank you and see you next video. Bye.